Yo guys, check kamusta mga idol. So ay mag-update tayo ngayong Friday night. Grabe mga news natin ngayon. Nako. Nagkaka-aliena na mga lodi, grabe. Grabe. So, matindi mga topic natin. Medyo kakaiba. Alam nyo, I wonder no kung kailan talaga mangyayari yung alien invasion na yan. Pero ang lupit ni Trump, in-announce niya. May malupit siyang in-announce ngayon. Malalaman natin yan, okay? At syempre, titignan natin yung mga update natin sa ating mga crypto news, global news. No? So, ayan. Di tayo magpapahuli sa mga trending news ngayon. So, kung gusto nyo ng ganitong content, everyday news, subscribe na kayo sa channel natin. At syempre, like nyo yung video natin. Okay? So, ayun lang. Palambing lang, palike ng video, mga idol. No? Like nyo yan. Yan. Okay, so mag-i-start na tayo. Grabe. Umpisahan na natin. Saan? Sa alienation, mga lods. No? Punta tayo dito. Grabe. Nag-announce si Trump. Sabi dito ni Daddy, ayan, basahin natin ha. Based on the tremendous interest shown, will be directing the Secretary of War and other relevant departments and agencies begin the process of identifying and releasing government files related to alien and extraterrestrial life. Okay? Unidentified aerial phenomena and unidentified flying objects and any and all other information connected to this highly complex but extremely interesting and important matters. God bless America. Mga idol, imagine president ng US yung nagsalita nito na parang, oy, labas nyo na yung mga files tungkol sa mga alien na tinagtatago nyo dyan sa Area 51. Di ba? Kasi for so long, mga lodi, tinatago yan. Kumbaga, secret yan para hindi daw magpanic yung mga tao. No, yung technology na dala ng mga alien, malay natin, ginagamit na natin ngayon, hindi lang natin nalalaman. 'Di ba? So, maraming issue pagdating dito, pero kung ipe-play ko to, tingnan niyo si Tim Burchett, nagtitweet din sila ng ganyan na it's time, no? Sabi dito ni Representative Ana Paulina Luna, thank you POTUS, no? Si Trump yun, si POTUS. As the chairwoman of the task force that investigates these subjects, we are incredibly grateful for you doing this. I look forward to going through all the footage, photos, and reports with the public. So makikita na natin, mga idol, no? Kasi maraming kumakalat niyan. Lalong-lalo na sa YouTube. Maraming ka napapanood tungkol sa mga alien, yung mga theory nila, yung mga tawag dito, yung mga video na hindi natin alam kung tunay ba yun o AI yung kumbaga edited yung video na yun. 'Di ba? Sa mga documentary ng alien, madaming hindi natin sure kung totoo o hindi. So ngayon, matutuldukan na, no? Kumbaga malalaman na natin yung totoo. Kung totoo talaga, mga idol, kasi mamaya propaganda lang to. Pero syempre ngayon, nagulat yung mga madlang people, hindi lang sa US, pati sa buong mundo. Nung nung pinost ni Trump yung message niya na to, no, na ilabas ang mga files tungkol sa mga extraterrestrial, yun na nga, aliens, no? Ano sabi niya ron? Extraterrestrial life. Ayan extraterrestrial life. Ready na ba kayo marinig? No? Kasi, kung meron talagang, kumbaga, if we are not alone, sabi nga nila, meron talaga mga ibang alien, no? Ako kasi, mga idol, for me, mas naniniwala pa ako na merong alien kaysa merong multo. Ayun yung sa akin eh. Dati ko pang bata pa ako eh. Kasi, hindi ako naniniwala na sa laki ng galaxy, tayo lang yung, paborito, special. Kumbaga, sa laki ng buong universe, tayo lang yung nabubuhay na ganito, 'di ba? So for me, talagang naniniwala ako na we are not alone. Kumbaga meron din talaga mga extraterrestrial life, no? Kaya lang kasi tayo yung pinaka
Kumbaga siguro yung mga ibang extraterrestrial life o yung mga ibang mga alien, wala rin silang tawag dito, kakayahan para lumipad sa ibang planeta o para lumipad sa ibang universe, ganun, 'di ba? Tulad natin, hindi tayo makalibot sa buong universe, mahirap, 'di ba? Daan taon, ganito ganyan. Hindi tayo basta-basta makapunta hindi tayo makapag-research sa buong universe. Ganun din siguro yung ibang mga alien, 'di ba? At pag tayo napunta sa kanila, tayo yung alien, hindi sila alien, tayo yun kasi tayo yung dayo eh. So siguro yung mga napunta ngayon sa Earth natin, medyo mga advanced na yung kanilang mga technology or naligaw sila or something, di natin alam. Diba? Kaya nga meron pang post dito. Ito sabi dito sa Polymarket ba to? Sa Polymarket na naman. Ako, yung Polymarket di talaga nawawala no? Sabi dito, the odds of the US confirming alien exists before 2027 surge to 22% on Polymarket. Are we getting alien before the Clarity Act? Oh my goodness. Alien muna bago yung Clarity Act natin. What the hell, man? So, ito alam nyo dati, marami ng issue eh. Alam nyo yung one world government, mga idol. Narinig nyo na ba yun? Yung sinasabi nila na one world government. Kumbaga, pag-iisahin mo yung kumbaga isa na lang yung gobyerno sa buong mundo, isa na lang. Kumbaga isa lang yung maghahari. 'Di ba? Which is sino yung dapat maghari? Yung pinakamalakas. Ano ba pinakamalakas ngayon na country? 'Di ba USA? So ang haka-haka noon o ang mga chismis noon yun matagal na. Matagal na is magkakaroon ng alien invasion. No? Alien invasion. And then syempre, yung mga may hinang bansa hindi makakalaban sa alien. 'Di ba? Kahit din yung mga medyo malakas na bansa masakop ng alien, parang ganoon. So ang mangyayari, aasa tayo sa isang bansa na pinakamalakas at magdi-declare yung pinakamalakas na bansa na yun na sige, simula ngayon one world government, ang United States na lang no ang mamumuno sa buong mundo para talunin ng alien. Parang gawin yung mangyayari, no? Magiging United States of the world. Hindi na siya United States of America. United States of the world versus alien invasion. So ngayon, siguro sa palabas nila na yon, mananalo yung United States of the world, and then isa na yung gobyerno natin ngayon, which is yung USA. Pero palabas lang daw yung alien na yon para lang matupad yung one world government na yon. So, ang gulo ng mundo, no? Parang ano ba yun? Alvin Aragon ba yun? Kainin niya. Actually, mga idol, ngayon ko lang napanood yun. Yung video na yun. Grabe. Hindi kasi ako mahilig si chismis eh. So, napanood ko yung interview na yun, tawa ako eh. Ang taon kay Lord. Yun pa siya. Lord, ano, mangyak-ngyak pa siya. Tapos biglang, mahal mo ako pinatawad mo ako. Kikinang adik makipag-usap ang putik. Sino ba Lord yung tinawag nun? Drug Lord? Drug Lord ata yung tinatawag nun eh. Ayan. Grabe, ang gulo na ng mundo. So, ngayon, alien na. No? Gravities. So, ito yung pinaka-trending ngayon, ngayong araw, mga idol, no? Kita nyo naman, ready na ba kayo, no? Na makita ang mga files at malaman na totoo ang extraterrestrial life. Ayan, mabulbul pa hindi la ako ron, extraterrestrial life. O, di ba? Mga lodi, na malay nyo, no? Kung tanggapin talaga natin yung mga alien, di mayroon na mga alien. Kasi hindi naman pag sinabing alien, hindi naman automatic mas malakas sa atin, mas matalino, hindi natin alam eh. Di ba? Pwede mo lang sabihin na mas matalino sila kasi nakapunta sila sa atin. Tayo hindi pa tayo nakapunta sa kanila, ganun lang yung lamang nun. Di ba? Kasi kung napanood niyo yung mga Independence Day, mga palabas na alien, parang lagi kasi pinapakita doon na malakas yung alien. Di ba? Ganyan. Mayroon silang kakaibang talino. Pero hindi rin natin masabi kasi hindi pa nga tayo nakakita ng tunay na alien. Pero ngayon, kasi once na mangyari to mga idol, nilabas to, magiging interesado ang buong mundo rito. Pag-aaralan to, baka mapunta sa mga libro to,
pag-aralan na ng mga estudyante. No, alam niyo ba nung 2025 o 2026 nilabas ni President Trump 20 years ago na ang istorya ng alien ay ganito, may nakuwang alien na ganito, na ganyan. So magiging history tong gagawin ni Trump kung sakali. Dito magi-start na magiging open yung alienation sa mindset ng mga tao. 'Di ba? So, history na naman to gagawin ni Trump, mga idol. Ready na ba kayo niyan? Ready na ba? Mauuna ba ang alien kaysa sa Clarity Act natin? No? My goodness. Ito na. Speaking, mga idol, sabi dito ni David Sachs, sabi niya, David Sachs, incredible, sabi niya gano'n, no? The crypto czar of the White House and advisor to Trump claims once the crypto market structure bill is approved, banks are going to dive in head first. Mga idol, hindi to normal na tao lang si David Sachs, crypto czar yan, no? Advisor ni Trump yan. So kung siya, alam niya na ganun yung mangyayari, di ba? Siya na mismo nagsasabi, once napampasa yung Clarity Act na yan, yung mga bangko, mag-uunahan yan, mga idol, sabing ganyan, mag-aan yan, babaha ng alak, hindi, babaha ng pera. There won't be a banking industry and a separate crypto industry. It will be one single digital asset industry. My God. Grabe. Ayan, no? After market structure bill passes, banks are fully going to get into crypto. So, siya na mismo may sabi, ganun ka-importante yung Clarity Act na inahantay natin ngayon. 'Di ba? Ganun ka-importante. At ayun nga yung nag-meeting nga sila kaninang kagabi. Nag-meeting sila kagabi. Ito, linawin natin yung nangyari kagabi, mga idol, okay? Para lang sa kaalaman ng iba. Sa madaling sabi, tagalogin natin. Nagkita-kita sa White House ang mga kinatawan ng mga bangko at mga malalaking kumpanya sa crypto tulad ng Coinbase, Ripple at iba pa para pag-usapan ng isang mahalagang bahagi ng bagong batas na tinatawag na Clarity Act o Digital Asset Market Clarity Act. Particular na kung paano tratuhin ang stable coins at ang rewards o yield na ibinibigay dito. Ano yung nangyari sa meeting? Ito yung sinabi, mas maliit at mas seryoso ang pagpupulong kumpara noong nakaraang linggo. Kinuha ng White House sa pamamagitan ni Patrick Quitt ang control. Kumbaga si Patrick Quitt yung biglang umepal doon at nagsalita-salita. Sabi niya, sila mismo ang nagdala ng draft text, panukalang bersyon ng batas at iyon ang pinag-usapan. Kumbaga naghain, no? Naghain ng suwestyon yung White House sa pamamagitan ni Patrick Quitt na, sige ito, pag-aralan niyo yan. Ganyan, gusto ni Daddy. Malinaw na sinabi, hindi napapayagan ang pagkakaroon ng yield reward sa idle balance, yung mga hindi ginagalaw na asset. Kumbaga, naka-stack up lang doon, walang yield yun. Mas maganda kasi yung ginagamit, parang gano'n. Meaning, kung nakaupo lang ang stablecoin sa wallet mo nang walang ginagawa, hindi gumagalaw o ginagamit, bawal na magbigay ng interest o reward para doon. Kumbaga, wala kang napala. Pero pwede pa rin magbigay ng rewards kung may specific activity. So ayun nga yun. Halimbawa, kapag ginagamit mo ito sa transaksyon, pagbabayad o iba pang define na paggamit, hindi lang paghawak lang. Dapat merong activities. Bakit importante ito sa mga bangko? Natatakot ang mga bangko na kapag pinayagan ng mataas na yield sa stablecoin, na halimbawa 4 to 5%, maraming tao ang magwi-withdraw ng pera nila mula sa savings checking accounts nila na halos zero interest lang, di ba? At dilipat sa stablecoin, maaaring magdulot ng problema sa liquidity ng mga bangko at sa pagpapautang nila. Kaya push nila iban talaga o ilimit ng husto ang rewards. Intindihan nyo na ngayon kung ba't ayaw ng bangko. Dahil halos walang percent na nakukuha sa kanila, kung maipasa yan, malulugi yung bangko. Ganun yun, no? Mawawalan sila ng kliyente, lilipat lahat sa stablecoin. Ano ang enforcement? May panukala, 500,000 kada araw na multa, civil penalty kung lalabagin ang rules laban sa yield sa idle balance. Magkakaroon ng kapangyarihan ng SEC, Treasury at CFTC para papatupad at magparusa kasama ang anti-evasion rules para hindi makalusot. Ano ang sinabi ng iba? Sabi ng Ripple ni Brad Garlinghouse,
Bahala kayo sa buhay nyo, tapong ko na to, sabi. Hindi. Sabi ni Brad Garlinghouse, si Brad Garlinghouse ay optimistic. Sinabi niya na 90% chance na maipasa ang batas pag sapit ng Abril 2026 pagkatapos ng meeting na to. Sinabi ng mga dumalo na productive at constructive ang usapan pero wala pang final na kasunduan. May March 1, 2026 deadline na itinakda ng White House para magkaroon ng compromise para maipasa ang buong Clarity Act sa Senado at ma-sign na kay Daddy J. Donald J. Trump. Diba? Ang daming J. Sa kabuuan, malaking hakbang na ito patungo sa Regulatory Clarity Act sa US crypto market. Kung matuloy, magiging mas madali at ligtas ang paggamit ng stablecoin pero mas mahigpit ang rules sa passive earnings ng yield lang sa paghawak. Malaking bagay. Ito lalo na para sa XRP at Ripple dahil mas ginagamit nila ito sa payments kung malinaw na ang batas. So, ayan na, nalinawan na sa inyo yung nangyari kagabi. Ayan po yung nangyari kagabi. No, pinasukan ni Patrick Quit at nag-offer ng ito, pag-aralan nyo to, ganito, ganyan. Okay? So, abangan natin dahil may mga susunod pang meeting yan, closed door meeting at yun yung kaabang-abang doon kasi nagkakaroon sila ng progress eh. 'Di ba? At alam niyo naman na napaka-importante ng Clarity Act na yan dahil yung market natin ganyan lang ang nangyayari. Wala pang big moves dahil wala pang clarity. 'Di ba? Ayan. So, punta tayo dito. Sabi dito ni parang ang sinisituloy ang sinisituloy ni Brad Garlinghouse dahil nagkakaroon ng bentahan ngayon is lack of clarity kasi ang tagal eh, no? Sabi ni Ripple, blames lack of clarity for XRP sell-off. Says Clarity Act stalled certainly didn't help, sabi dito, no? Kumbaga yung pagpapatagal sa pagpasa ng batas hindi nakakatulong sa market. During today's live Fox Business interview on Morning with Maria, Brad Garlinghouse was asked about the recent XRP and crypto pullback with Bitcoin down nearly 50% from high-end major asset of 40% of the thing. Sabi niya, one of the things is the lack of clarity. As the Clarity Act got pushed, stalled in late January, that certainly didn't help. Sabi niya gano'n, no? Stablecoins are the starting line. Blockchain and crypto infrastructure can change payment broadly. So, ayun, no? Nanisi lang siya. Nanisi. So, ito. Sa lahat ng sa lahat ng nagsasabi na wala pang partner o hindi naman ginagamit yung XRP ng mga bangko sa buong mundo, mga idol na walang tiwala. Pero ito sabihin sa inyo hindi ko sinasabing bumili kayo ng XRP. Huwag kayong sa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong coins mga idol. I'm not a financial advisor. Do your own research, okay? So, ano ba itong mga to? These are all the banks partnered with Ripple and ready to use XRP. So, ito. I-scroll ko na lang kasi lahat na to, siguro mga nasa 20 na yung tinignan ko kung legit goods naman. So, hindi ko na na-search lahat. Kung baga, 20 lang yung tinignan ko. kung mag-search kayo, search nyo. Dahil madami to mga idol. O, ito daw yung mga partner na ng Ripple. Oh my goodness. Pang. Boom. 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 Oh, ayun, dami. Ay, basta hanggang dito lang. Oh. Oh, ayan, oh. Scroll up natin. Oh, dami, oh. Hindi, joke lang, ina-up down ko lang. Pero ayan. Di ba, madami rin. Ito, seryoso, baba ko na ng maayos, ha. Oh, di ba? Madami yan. Oh, sinong company yung ganito kadami yung partner na bangko? Monte Ripple. Di ba? Oh. So, ayan. Natixis, oh, tsaka Nordea. Well, dito kayo Philippines. Wala. Meron dito, alam ko, partner na napili. Ano yun eh, ng Bank of Yuko, SBI. Ay, madami. Hindi natin alam. So, ayan. Grabe, no? So, basa muna tayo ng news, ay ng ano natin.
ng comment natin. Okay, medyo konti lang yung news natin ngayong umaga eh. Ay, nang umaga tuloy gabi eh. Dahil magbabas tayo ng malupit na news. Di ba? Boss Jeb, any idea paano gagawin if employed ka full time and my earnings, gain and losses sa crypto? Hindi kasi ako full time eh. Paano yun ba yun? Anong gagawin natin dyan? Paano gagawin? Tuloy mo lang kung nananalo ka. Oo nga. O anong gagawin? Anong tanong mo ba? Paano gagawin kung ganyan yung diskarte mo? Kung full time ka na may earnings, gain and losses sa crypto? Anong gagawin? Hindi ko intindihan yung tanong mo. Paano gagawin kung if employed ka? Eh di ko nag-enjoy ka, di go ka lang. Kung hindi ka nag-enjoy, di bounce ka na. Ano ba yun? Ang kulit mo naman magtanong, tamoya eh. Ayan, refresh nga natin. Baka may kinorek mo na yung channel mo eh. Tingnan natin. Oh, wala, ganun pa rin eh. Ano ba yun? Si John Morant. Shout out Sugarette MG Gaming, ang FLM ng Jeblo News TV. Oh, ayan. Tambayan ni Juan TV. Bossing, pasali sa GC mo. Naku, idol, baka pares tayong ikik pag nagsali ako ng iba dun eh. Ano lang din ako dun eh. Saling kit-kit lang ako eh. Tsaka yung mga yun kasi, mga tropa talaga yung kumbaga, I mean, mga magkakakilala kami. So, 'di ba? Parang ang awkward naman kung magpapasok ako ng di nila kilala, 'di ba? Oh. Next, Homeboy, sabi dito, Cyber Kotong ata ang alam ko sa kanila. O ayan, sa PNP news natin kanina. Biyahe kay Kristo, si FLM Kulaong lang ang kilala kong Royal Blood, sabi niya. Wala yun, dahil mongoloid yun, parang si ano yun eh, di umano ha. Parang yung kanapal ko kanina, yung Aragon, dahil na yung grabe oh. Yung lalanan ng mundo, no? Yung mga ganun tao, mga idol, imagine ha, nung nag-trending yung yung asawa ni IC, di ba biglang sunod-sunod yung ano niya, sunod-sunod yung tawag dito, pa-interview niya. Ang kulit eh, no? Bigla siyang naging fame. Nagustuhan niya rin eh. Mga idol eh, no? Pero alam nyo, wala, yung mga ganun tao, wala, kumbaga, ano talaga yon, GG yun mga lods. Hindi ko, ang gulo kasama nun. Na-imagine ko tuloy yung buhay hindi ko alam mga idol. Naisip ko lang, kawawa siguro yung sa mindset niya, kawawa siguro yung mga nasa paligid niya, laging nakikringe. Kasi meron din ako alam nyo, mga lodi, lumaki rin tayo sa kalsada, batang mental nga tayo eh. So, sa akin, marami akong kilalang ganun. Bata pa lang ako, marami akong kilalang addict, no? Mga tropa ko rin dati, matatanda addict. Diba? May mga kamag-anak pa akong addict. Joke lang. Diba? Kaya alam ko yung mga galawan nila, alam ko yung mga pag nagkukwento sila. No, yung mga galawan mo, yung body language nila, malalaman mo kung palo o hindi, o kung kargado o hindi. 'Di ba? So, tama yung sinabi ng ibang man nagko-comment na dinadamay niya pa yung si Papa G sa mga ginagawa niya, no? So, ginagawa niya pang scapegoat yung si Papa G sa mga gusto niya lang gawin, 'di ba? No, gusto niya lang maging dominante. Parang ganoon lang 'yun eh. Kunyari sa relasyon, gusto niyang maging dominante, maghahanap siya ng kakampi. So, at ang nakaking kampi niya is si Papa G. Ginawa niya lang kampi yun, no? Parang gano'n. Kunyari, ayaw niya lang paalisin yung misis niya. Ngayon, idadahilan niya, si Jesus Christ, baka magagalit yan, bawal yung mga... Pero, totoo, siya talaga yung may ayaw nun. Di ba? Tsaka unang-una, sex bomb dancer yung inasawa mo eh. Di ba? Tsaka yung sex bomb dancer, hindi naman sila yung mga dancer na pangit tignan eh. Entertainer yung tawag doon. Tsaka parang ang tanga kasi hindi nanggaling din siya doon. Alam ko yung starstruck yun eh, di ba? Yung lalaki na yun. So, anong doon? Kumbaga parang na mental lang siguro yun, mga idol. Kaya ganun siya mag-isip, no? Anong lesson? Tsaka
Tsaka pansinin nyo, mukha bang masaya si IC? Hindi ko alam ha, tinitignan ko lang. Tsaka kung normal man siya, sige kung normal siya. Unang-una, niligawan mo si IC na sex bomb. Minahal mo siya ng ganun. Napamahal ka sa kanya na sex bomb siya. Ayun yung hilig ni IC. 'Di ba? Ang magsayaw, ayun yung passion niya. So nung minahal mo siya, nung naging kayo, gusto mo siyang baguhin. Ayaw mo nang ipagawa yung mga bagay na gusto niya dati, yung mga bagay na reason kung ba't mo siya nagustuhan. Parang gusto mo na siyang ikulong, gusto mo siyang angkinin. May tawag doon eh. Kumbaga nakalimutan ko lang eh. Pero nagiging ano ka, parang sobrang higpit mo na nung nakuha mo yung gusto mo sa kanya sa'yo na lang yun. Kumbaga hindi na siya yung masusunod sa buhay niya, gusto mo ikaw na lang. Parang inangkin mo na siya, wala na siyang sariling gusto. At toxic 'yon, yung ganong relasyon mga idol talk, napaka-toxic nun. Ayun yung mga wag mangyayari sana sa inyo. Pangit yung ganong relasyon mga idol. Huwag kayong manghinayang sa tagal ng panahon. Kunyari, kasi iba nang hinayang, 5 years na kami, sayang 5 taon. Maghiwalay pa kami. Ay ngayon ha. Ang panghinayangan nyo, yung mga susunod na taon na hindi ka magiging masaya o hindi magagawa yung mga gusto mo. Na bilang isang tao na lang eh. Eh kung tumagal pa kayo ng 15 years, eh kung umalis ka na nung after 5 years, ibig sabihin nagdagdag ka pa ng 10 years, doon lumaki pa yung dagdag mo. Manghinayang ka sa mga susunod na taon. Sabi mo lang, manghinayang ka sa susunod na 10 years kung mag-i-stay ka pa sa kanya. Sayang, imbis na maging masaya ka sa buhay mo, ganun lang lagi nangyayari sa inyo, di ba? So, yun, maiksi lang ang buhay mga idol, enjoy niyo yung sarili niyo. Kung may toxic diyan, nako layuan niyo na yan, hindi makatulong sa sa mindset niyo yan. Maging masaya lang kayo palagi, mga idol, di ba? Kaya nga pag may mga toxic dito, kinikik ko na eh. Pansin niyo yun? Pag alam ko na agad na gusto lang mang toxic, kinikik ko na yon kasi wala silang kumbaga walang dulot yun, maubos lang oras ko dun eh. Kumbaga ang inaano ko diyan, yung mga ang tawag doon, constructive criticism, yun mas okay yun. Yung may mga tanong, may mga kumbaga meron siyang mga nasita na talagang mali, pangit, ganun. Yun okay yun. Pero yung mahalata mo na trash talk lang, toxic lang, kinikik ko na agad yung mga ganun. Walang sense kausap yung mga ganun. Pero kung may mga sense yung mga criticism nila, goods yun. Healthy yun eh. Healthy yun sa channel eh, di ba? Next homeboy, shoutout sa'yo. Si Biay Cristo. Lisa Yongson, ayan, always sa'yo, idol ah. Pete Pelizardo. Si Adi Bila. Idol, yung tungkol sa video mo nung nakaraan, tama ka. Karamihan ng banks ginagamit ng Ripple. Ginagamit na ang Ripple siguro yan. Payments pero di pa full scale. Mostly sa mga subsidiary at partner banks lang nila muna. Kahit dito sa Middle East at kahit sa Pinas meron na din. O, di ba? Nagagamit na natin yung Ripple na hindi natin nalalaman. Like Dan na boss, sabi dito, always yan, wag mo lang itapon. At hold lang, positive lang, darating din ang para sa atin. Okay lang ma-paper loss, wag lang magbenta ng palugi. Tamang-tama yan si Pilabis. Salamat po sa update sa shoutout po. Ayan, shoutout sa iyo Idol Pilabis, always yan si Idol. King Shang, always din. Ito na yung tanong natin sa mga PNP kanina, no? Yung kung meron talagang mga training o something pagdating sa computer o sa hacking. Shoutout agad sa mga sumagot dito. Kasi maraming sumagot dyan eh. Si Dracer Cabane, sabi nito, nag-hire naman ang PNP ng mga tao na may expertise sa iba't ibang field. Bale, pulis sila pero ginagawa nila kung saan field sila expert. Kaya may mga pulis na doktor, nurse, abogado, at pati na din IT. At ang kagandahan pa nito, ay di ka na dadaan sa lowest rank ng PNP patrolman, automatic na high rank na agad ang position mo, lalo na kung pumasa ka sa mga licensure examination gaya ng bar o board exam, at based sa Google, police captain na agad ang rank mo, at lieutenant naman kung ibang expertise kinuha mo gaya ng IT o engineer. O ayun sinagot tayo ng mga idol natin, shoutout.
no? Kay Dre Siracabane. Si Dex Ren, shoutout sa iyo. Si Joseph Berdin, always yan. May nakita akong fight scene ni Brad Pitt at Tom Cruise. AI generated daw yun. Opo, AI generated yun. Napanood ko rin yun. Meron pa nga kay Jackie Chan, tsaka kay Bruce Lee, kay Hook, tsaka kay McGregor, nakita ko. So, mga AI generated videos po yun. No? Ang galing, no? Parang totoo. Sabi dito, si Box yun, shoutout sa iyo. Si Ernest, si Pyrocos. Boss Jeb, anong masabi mo dun sa mga robot ng mga taga-China? Magaling na sila mag-perform. Napanood ko rin yun. Mga idol, no? Ayun talaga, magsasabay-sabay talaga yun. Di ba? Kasi nakaprogram yun eh. Di ba? Kung merong hindi sumabay doon, ibig sabihin, ako, kinakalawang na yung tornilyo nun. Tornilyo nun. It's not, kumbaga hindi mo na kailangan practicein yun. Hindi na sila nagpa-practice. Naka-program na sa kanila yung sasayawin nila. So, goods yun for entertaining, for entertainment. Di ba? Tapos, syempre, una pa lang yan, mga idol. Marami pa sigurong mga susunod na gamit. Yung mga, alam nyo, sa totoo lang yung mga, hindi ko alam kung tinatago lang ng US, no? Pero yung mga advanced technology, kapag nag-search ka sa YouTube, ang makikita mo puro sa China yung pinaka maangas na advanced technology. Hindi ko alam kung tinatago lang ng US yung mga advanced technology nila. Kasi alam mo naman, di papahuli yan. Kaya lang sa China, talagang pinapakita nila, ito, panisin nyo to, meron ba kayo nito, ganito, ganyan, tumatagos sa damit yung salamin ko, mga ganun, no? Ang dami na mga technology ngayon sa China pag nagano kayo sa YouTube, yung mga most advanced technology in 2025-26 ganun. Usually sa China yung makikita nyo, hindi sa US. Ayan. Si Romel, shoutout sa Romel Babiera. Si Bibo, Neil Armstrong, Neil A. Alien, inuuto mga tao harap-harapan For what? Para malayo ang tao sa Diyos, Creator, Truth. Yun sabi ni Idol, mukhang ano siya? Mukhang ano si Idol no? Seryoso, no? So, ang sa atin dito mga Lodi, halata namang sarkastiko lang si Elon Musk kanina sa pinanood natin, di ba? Parang nagbibiro lang nagjo-joke lang siya. Pero at ayun na nga, alien sakto, di ba? Idol Bibo. Paano ba 'yan? Nag-announce si Trump na ilabas na yung files ng mga extraterrestrial life. So, alam ko, I don't know pero sa Bible ba walang nakalagay na alien? Alam ko mga spirits meron di ba? Parang na ano natin mga spirits. Pero yung alien o yung mga unidentified life form, meron ba? Hindi kasi ako wala kasi ako masyadong alam sa Bible onti lang. Pero yung sa alien ba idol meron bang nasulat sa Bible nun? Brad Pitt. Yan si Brad Pitt basa Kapitulo 2, versikulo 1 ng Alienware. Ayan. Ano natin, baka sagutin ni Bibo, baka meron, no? Si Clavis. So, pati prinsipe kasama na sa mga nasa JE files. Grabe naman, sabi nga. Yes po, kasama na. Kasama si Idol sa mga gumagamit niyan, ChatGPT. Opo, si Maple gamit ko. Tiklop yung reporter kay Elon. Hindi niya alam kung anong gagawin niya Minamadali na nila masyado yung Clarity Act. Sana lang hindi maging basura yung kakalalabasan nung batas sa sobrang pagmamadali. Yan, sana nga Idol, no? So, kumbaga, parang senior lane na yung pila, no? Sa XRP Ledger. Priority lane, no? Ayan, priority lane. Shoutout sa iyo, Clavis, Sela Bila. Shoutout si GLT Vlog. Any dev can connect to XRP Ledger without any permission. Lahat po, hindi lang dev. Kasi nga, decentralized naman yung XRP Ledger. Walang nagko-control nun. Kahit sino pwede. Kahit sino nga pwedeng gumamit 'Di ba? So kahit dev, kahit hindi dev, kahit lahat 'yan pwede. Mga idol, no? Meron na nga ginawa na nilang anime yung manga
gamit AI. O talaga, idol. Pwede, no? Titignan natin yan. Ako, na-expect ko rin yan sa animation na magiging actually, ayoko rin naman na AI na lang yung gagawa, no? So, mas maganda, ano pa rin, i-save yung tradition. Naku, magkakaroon ng ganun yun sa animation. Save the tradition. Parang sa Taugama Pinang, save the tradition, ha? Yung paluan. Medyo wala na raw traditional na paluan ngayon, sabi. Mga idol, eh. So, save the tradition. Ganun din sa paggawa ng anime. Oh my God. Skylab, shoutout sa'yo. Ang nakakatakot is yung AI now na nag-uumpisa pa lang. Paano na lang if AI na mismo mga yan na parang tao na mag-isip. Kakatakot, sana maglabas sila ng law of AI habang maaga pa. So ayan, pwede. Pwede ang mga lods, no? So ito, sabi dito ni General Everything, sa lahat daw ng ng mga nag-struggle kung paano mag-transfer ng hindi pala 'to 'yun. Ano ba yun? Alam ko may nagpasa dito ba baka sa ibang video yun. Yung kung paano maglipat ng tandem. Sa comment section nakita ko yun eh. Hindi pala ito eh. Sorry. Shoutout na lang sa'yo, General Everything. Si God Yusuf. Yes, boss. Meron na PNP, AFP niyan. Special enlist sila. Graduate ng IT with 3 years expertise tama sa field ng IT. Ma-assign sila sa Signal Battalion, AFP. More on TESDA ang Cisco sila, pero meron pa tinuturuan sila mang-hack at cyber security. Meron din nilalabanan ang competition. Sa Army to, boss. O ayan. Shoutout kay God Yusuf. O ngayon alam na natin. Santos Jandel, shoutout sa'yo. Si Tolits na like na. Sugarets. Hindi pa ba magpapump? Sige, tatapon ko to. Sabi ni Idol. Pag nakita ko si St. Peter dito sa Comsec, the bottom is in. Si Brown Canak. Carlo Bautista, shoutout sa iyo. Si Francis Pebrera. Pengway, ayan, si Disley. Shoutout dyan, The Golden Packet. Good AM, boss. Mag-live trading ka rin, boss, para makasabay kami. Naku, ayoko pa mag-live trading. Hindi pa ako masyadong kumpiyansa sa aking skill type. Kaya ayoko pa, mga lods. Siguro pag magaling na talaga ako. Pero sa tingin ko, hindi ko kaya yung ginagawa ni Boss Robo. Kaya bilib na bilib ako kay Boss Robo kasi nagagawa niya yun. From Dubai, si Idol Romeo Liag. Shoutout sa'yo, Idol. Idol Romeo Liag. Ayan, shoutout sa'yo. Okay. Bossing, may mga friends ako, mga police, more crime, and sa course nila, kaya minsan kapag may mga quota sila, mas kinukuha nila yung IT, nurse, engineer. Yan yung mga needs nila. Kasi sa cybercrime, Jeb, is more in the private company ahead. Diba ni-report mo nga noong nag-ask pa sila ng help para mahuli yung mga kriminal sa Binance? Diba? Kasi more private ang mga ahead sa cybersecurity issue. If may taga Ray-Ban, ano ba yun? Tama ba yung pagkabasa ko? Dito yung may-ari, may-ari no siya consultant nila regarding sa mga cybercrime. At hindi nila alam ang mga crypto at mga coins na nasa crypto space. Kaya more in nakaasa ang PNP sa private sector. In short, kaya ayun ang katotohanan. Hindi sila knowledgeable. But meron sila mga training dyan, pero deep knowledge nasa private sector talaga ang mga magagaling. Okay. So, ang ganda ng sinabi dito ni Kevin Alipio, idol talaga to eh. So, ayun na nga, mga idol, no? So, siguro kapag yung mga rakraka na yun talaga may hirap na, sa private sector sila umaasa. Kumbaga, nanghihingi sila ng tulong, parang ganun, sa private sector. No? Kasi ang specialty nila, puro sa crime, di ba? Ngayon, pag may cybercrime nga, o mga ganyan, cyber security, alam nila siguro kung sino yung mga espesyalista dyan na private sector. So, dun sila lalapit. Pero, syempre, yung mga basic siguro, alam na ng mga iba, yung mga nabasa natin dito, yung mga IT,
Ayan, so yun siguro mga basic na lang. Pero yung mga bakbakan talaga tulad ng mga sa Web3 na yung ititrace mo na kung sino yung mga hackers na mga ganito ganyan, sa private sector na ata yun, no? Ayun yung ayun yung pagkakaintindi ko dito kay Kevin Alipio. Ayan, galing ni Idol. So, shoutout sa'yo, Idol. Si Engineer Lloyd Cortez, always shoutout sa'yo. Ikaw na naman ang champion. Okay, so ayan ang news natin ngayong gabi mga idol. Enjoy nyo ang weekend. Ano ba mangyayari ngayong weekend? Babagsak ba ang market ngayong weekend mga Lodi? Dahil alam nyo na pag weekend medyo mabagal Lagi tayong may Pulse Move Monday. Laging ganon. So, trade ba tayo? Siguro nga. Tiyempo lang tayo. Ako, hindi pa kasi ako makatiyempo ngayon Mga Lods talagang gusto ko magandang tiyempo na pag naglagay ako So ayun, kita-kits tayo bukas ng umaga mga Lodi. Maraming salamat sa nanood. Huwag niyo kalimutang i-like yung video natin At syempre subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. Sa mga wala pang crypto exchange, check nyo dyan yung link sa description natin. Mga idol, no? May BitGet tayo dyan. At maraming link dyan na makakatulong sa inyo kung trader kayo at investor kayo sa crypto. So, kita-kits tayo. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up, what's up? yeah. W.